Mayroon akong huling $250 sa aking pitaka, isang Honda na sumisigaw na parang namamatay, at isang nakaraan na naiwan ko sa boys, at 3 buwan ng hindi nabayarang upa. Maikli, tuyo na pagtawa, pagkatapos ay katahimikan. Nakaupo ako sa isang rundown na kainan na tinatawag na Mel's Dinner, kung saan tila huminto ang oras noong 1975. At pagkatapos nakita ko ito. Isang flyer na nakalagay sa likod ng isang mangkok ng asukal. Ang mga gilid ay kulubot, may bahid ng kape, ngunit ang mga salita ay nakalimbag sa ginto. Night shift, McDonald's sa Yellowstone Boulevard, $20 kada oras, dapat sundin ng eksakto ang mga tagubilin. Lumalambot ang boses, naging mabagal, nagbabala sa tibok ng puso. $20 sa isang oras. Hindi lang ito isang pagkakataon para sa akin. Ito ay ang aking huling tiket sa labas. Isang bulong ang umaalingangbaw pabalik kung makarinig ka ng mga yabag sa amusement park. Huwag pumunta doon. May isang matandang nakaupo sa malapit, ang pangalan niya ay Earl. Nang makita niya akong nagbabasa ng note, nanginginig niyang ibinaba ang kanyang coffee pot at bumulong na parang nagkukumpisal ng bawal. Ang lugar na iyon nagbabago sa gabi. Ito ay mga taon. Ngunit ang pera ay mabuti. Kung kakayanin mo. Ang mga neon na ilaw ay madilim, ang mga pinto ng kotse ay sumara, ang makina ay namatay. Hindi ko masyadong pinag-isipan. I texted the number on the paper. And 3 hours later, I was standing in front of a dilapidated McDonald's, the yellow and flickering like dying heartbeat. Ang otomatikong pinto ay bumukas na may tunog na iyasay, na may halong amoy ng mantika at isang bagay na matamis at nasusunog. Hindi ko alam, ang gabing iyon ay hindi lamang pagsisimula ng isang bagong trabaho. Ngunit ang pagpasok sa isang hindi nakasulat na kontrata na may nakatago sa kadiliman at ang mga plastic na slide ng amusement park. Nagtatrabaho ako sa night shift sa McDonald's at ito ang mga kakaibang panuntunan na dapat kong sundin. Malalim, matunog na boses, mga panuntunan sa night shift. Sundin sila o mawala. Akala ko dati rock bottom ay kapag nagising ka sa iyong sasakyan, wala nang laman ang iyong wallet at ang iyong telepono na may natitira pang 1% na baterya. Pero nagkamali ako. Rock bottom is when you realize wala nang naghahanap sa iyo. Walang may-ari. Walang kaibigan. Walang pamilya. Ikaw lang at ang masasama mong desisyon ay natambak na parang basura sa bowl. Si Riley ang nagmaneho ng Honda, ang makina ay pumuputok na parang namamatay. Makulimlim ang kalangitan, isang malalim na pulang paglubog ng araw ang nagpapakulay sa mababang burol ng idaho. Sa kotse, mga bag ng basura, lumang maleta, at isang gusot na mapa, isang pulang tuldok na may markang Pocatello. Iniwan ko si Boyce matapos kong laktawan ang 3 buwang upa. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil naubusan na ako ng mga pagkakataon para ayusin ang mga bagay-bagay. Naisip ko, ang isang maliit na bayan tulad ng Pocatello ay maaaring isang lugar upang mawala. Upang magsimulang muli. Ngunit ang ilang mga lugar ay hindi nagbibigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon. Sila lang hintayin mong gumawa ng huling pagkakamali. Mel's Dinner, isang kainan sa tabi ng kalsada, klasikong Amerikana, punit-punit na mga pulang leather na upuan, maalikabok na record player, mga dilaw na dingding. Mag-isang nakaupo sa may bintana si Riley, humihigop ng mapait na kape, pinagmamasdan ang kalat-kalat na trapiko sa highway. Ang kamera ay gumagalaw sa slow motion. Ang mga mata ni Riley ay pumitik sa isang lumang piraso ng papel na nakaipit sa likod ng isang sugar jar.
Hindi ako naghahanap ng trabaho. Pero parang may hinahanap akong trabaho. Close-up ng papel, nasunog na mga gilid, mansa ng kape, malabo ngunit malinaw na tinta. Night shift, McDonald's, Yellowstone Avenue, $20 year. Eksakto na sundin yan le instruction. Lumapit ang matandang waiter na may suot na name tag ni Earl na may dalang isang kaldero ng kape. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapanood si Riley na nagbabasa ng job posting. Pabulong, nakatingin sa labas ng bintana. Bata ang McDonald's na yon ay kakaiba sa gabi. Pero kung kaya mo, hindi masama ang pera. Tumaas ang isang kilay ni Riley, nagtanong muli, ngunit umiling lang si Earl, nagsalin ng kape, at umatras sa counter. Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo o sinusubukan akong takutin. Ngunit $20 bawat oras, kapag mayroon akong $7 na natitira at 2 hindi magkatugmang medyas. Kahit na nasa sementeryo ang McDonald's na yon, magte-text pa rin ako. Dumidilim na. Sinundan ni Riley ang mga direksyon sa papel. Ang kanyang mga ilaw sa ulo ay nagwawalis sa malabong karatula, McDowell's. Ang isa sa mga gintong arko ay nasunog, ang mga titik ay wala sa focus, tulad ng sarili nitong lapida. Mukhang nagising lang mula sa isang masamang panaginip ang McDonald's sa Yellowstone Avenue. At ayoko pang bumalik sa realidad. Ang harapan ay may mansa, ang mga dingding na ladrilyo ay may batik-batik, ang mga pintong salamin ay walang liwanag, tanging kadiliman. Ang play-play slide sa gilid ay dumulas palabas na parang plastik na braso na humahabol sa biktima nito. Pinatay ko ang makina, umuungkol ang sasakyan ko at namatay. Hindi ko alam kung nasira ang makina o isang huling babala na pinili kong huwag pansinin. Pumasok si Riley. Sumisitsit ang mga otomatikong pinto, ang amoy ng lumang mantika na may halong matamis at malansa, parang ozone pagkatapos ng tama ng kidlat. Ang liwanag sa loob ay kumikinang ng isang masakit na dilaw na nagmumukhang patay ang balat mula sa loob. Wala akong alam tungkol sa mga patakaran. Tungkol sa katok sa isaam. Tungkol sa pulang cape na nilalang na ngumiti na parabang naaalala niya ang iyong pangalan sa lahat ng panahon. Ngunit nakapasok ako. At walang paraan palabas. Ang mga otomatikong pinto ay langit-ngit, ang mga fluorescent na ilaw ay boss, ang musika ay tense at mahina. Sa loob ng McDonald's ay isa pang mundo. Hindi tulad ng mga maliliwanag at palakaibigan na restaurant na nakilala ko. Parang isang stage na matagal nang nawala, pero on the stage pa rin at ang audience ay hindi pa umalis. Lumabas mula sa likod ng counter ang isang babaeng nasa edad 50, maayos pa ang uniforme, mapupungay ang mga mata. Gloria, malamig, maingay. Riley, I'm Gloria, the manager. You're early. I like it, eh. Riley, tango. Gusto kong tignan ang lugar. Para lang maging ligtas. Napatingin si Gloria sa play area na parang binibilang ang mga tibok ng puso nito sa katumango. Mas lalo silang pumasok sa loob, kusina, freezer, break room. Hindi ni katiting na alikabok, ngunit may kakaiba sa hangin. Isang labis na katahimikan na parang may naubos ang lahat ng oxygen. Marcus, manipis, maputi ang buhok, nakangiting bibig, ngunit hindi nakangiting mga mata. Kamay na may hawak na kupas na mop. Marcus, welcome to McDonald's night shift. Sana magustuhan mo ang amoy ng pritong mantika at existential crisis. Lena, maliit, matalas ang mata, patuloy na gumagalaw ang mga kamay, parang laging handang gumuhit ng sandata. Lena, hindi kailangan ng pagpapakilala.
8 taon na ako dito. Mas mahaba kaysa kanino. At kung gusto mong mabuhay, makikinig ka sa akin. Hinugot ni Gloria ang isang gusot na papel mula sa kanyang bulsa. Ang mga gilid ay kinaagnasan ng panahon. Gloria, sa isang solemn, binibigkas na boses. Night shift rules. No waving. No change. No asking why. Nilalaman ng papel, dahan-dahang lumalabas sa screen habang binabasa mo. I lock ang mga drive-thru window mula 1 hanggang 2 guests, kahit sino ang kumatok. Kung makarinig ka ng mga yabag sa palaruan, bilangin hanggang 1-0. Huwag pumasok. Kung lumilitaw ang isang customer na nakasuot ng pulang sombrero pabalik, kape lang. Walang ibang serbisyo. Sa eksaktong 3 pumunta sa likod, pakainin ang karne mula sa asul na bag sa mga ligaw na aso. Kung ang freezer ay nagsimulang humming na parang nagsasalita, I lock ito. Huwag tumingin sa loob. Relay, hinihina ng mahina. Totoo ba ito? Marcus tumawa ng pilit. It's been a tradition for decades. Bawat isa ay may kanya-kanyang rules, right? Lena, pabulong, malamig. Ang panuntunang ito ang nagligtas sa aking buhay. At kung sa tingin mo ay biro ito, may isang tao na kailangang linisin ang iyong dugo mula sa kusina sa lalong madaling panahon o huli. Ibinigay ni Gloria kay Relay ang night shift logbook, lumang leather, dilaw na papel. Binuklat niya ang ilang pahina, iba-iba ang sulat kamay, minsan nanginginig, minsan ay nakasulat. Kumakatok, 1 oras 13 minuto diyan, hindi pinansin. Mga yabag, binibilang hanggang 1-0. Bawal pumasok. Red cap nag-aalok ng kape. Umalis nang walang salita. Pumasok si Relay sa break room, nakatingin sa nakatagilid na CC monitor. Bahagyang humina ang kamera ng amusement park, inilantad ang slide, paikot-ikot na parang buhay. Saglit na lumabo ang paggalaw sa loob, ngunit nang tinang mabuti ni Relay, wala. Alam ko ang mga ilaw at ang mga kamera ay nakakaloko ng mata. Ngunit ang mga mata ni Lena ay nakadikit sa screen, na para bang nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Hindi siya umimik, binaliktad lang ang plastic clone sa counter at bumulong. Huwag mong titigan ng matagal. Naaalala nito ang mga mukha. Habang nililinis ni Relay ang mesa, nagsimula siyang makaamoy ng matamis at nasusunog na amoy, tulad ng sinunog na karamelo na may halong ozone. Kumikislap ang mga ilaw. Sa ilalim ng playground slide, nakita niya ang isang hindi na-claim na sapatos ng bata. Habang naglalakad siya sa kusina, ang freezer bahagyang yumanig. Ngunit walang malapit. Naglilinis ng kusina si Marcus nang bigla siyang huminto, nakatingin sa drive-thru. Marcus, sa mahina, halos pabulong na boses. Narinig mo ba? Yung yapak. Tumayo silang 3. 1 katok. 2 katok. Pagkatapos ay isang knock-knock-knock. Ang umalinggaw mula sa madilim na playplace. Akala ko magtatrabaho ako sa maraming masasamang lugar. Ngunit wala sa kanila kung saan umiral ang mga panuntunan bilang hadlang laban sa isang bagay na hindi nakikita. At ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga patakaran. Lahat ng nandito, lubos inasumunod ay kanila. May mga tunog na kapag narinig mo sila, alam mo kung kailan sila bumalik. Isang tunog na parang bulong mula sa loob ng nakalock na freezer. Halos 1 oras dahil na. Nasa bodega si Relay, nagsasalansan ng mga kahon ng karne.
Bahagyang naninig ang malaking freezer sa likod ng silid pagkatapos ay gumawa ng tunog. Relating. Isang malambing na boses, lalaki o babae, na parang mula sa malayo o napakalapit. Natigilan si Riley. Ang lock ng freezer ay umuugoy na parang sa hangin. Tatakbo na sana ako o may tinawagan. Ngunit ang kuryosidad ay pumapatay sa mga tanga. At noong gabing iyon, naging tanga ako. Hinawakan ni Riley ang hawakan. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang malamig na hangin ang lumabas na parang usok. Sa loob, madilim. Tahimik. Pagkatapos isang maputla, malamig, parang bangkay na kamay ay dahan-dahang inabot at hinawakan ang pisngi ni Riley. Slow motion, nanlaki ang mga mata ni Riley, hindi makaalis ang kanyang kamay. Nagsisimulang manigas ang kanyang mukha. Hinatak pabalik ang pinto. Lumilitaw si Lena, sumisigaw. Lena. Baliw ay iye. Isinara niya ang pinto gamit ang kanyang balikat. Hinila palabas si Riley at nilock ang kabinet gamit ang kalawang na padlock na nakasabit sa tabi nito. Mula sa loob, isang mahinang alulong, tulad ng tunog ng isang bagay na hindi ipinanganak sa mundong ito. Lena, nanininig ang boses ngunit mahigpit. That's Rule 5. At sinundot mo lang ang isang bagay na pinananatiling nakalock namin sa loob ng 40 taon. 1:45 minuto diyan, tumunog ang doorbell, isang lalaki ang pumasok. Siya ay matangkad, payat, nakasuot ng pulang cap sa likod. Ang kanyang Amerikana ay natatakpan ng putik, ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap. Biglang tumahimik ang McDonald's. Maging ang mga ilaw ay tila din. Ang kanyang mga mata ay iniskan ang bawat isa sa amin na parabang nakita niya kami sa isang lugar. Ngunit nang tumingin siya sa akin, parang nababalatan ako sa titig niya. Nauutal na sabi ni Marcus. Natigilan si Lena. Naalala ni Riley ang rule number 3, bawal mag-hide. Kape lang. Walang tanong. Nanginginig niyang ibinuhos ang kape, iniabot. Hinaplos ng kamay niya si Riley, malamig na parang yelo. Ngumiti siya, mas malawak na ngiti kaysa karaniwan. Ang kanyang mga ngipin ay itim at matulis. Walang sinabi. Walang pumigil sa kanya. But then hindi siya umalis. Tumalikod siya, diretsong tumingin sa amusement park slide at naglakad papasok. Lena, sumisigaw. Hindi. Ilir siya papasok dyan. Nakatayo ang lahat na frozen. At pagkatapos nagsimulang gumalaw ang slide. Ang plastic ay kulubot na parang laman, ang mga dingding ng tubo ay nakaumbok, namumuo, parang humihinga. Mula sa loob ng playground, may narinig akong kalabo. Tulad ng isang bagay na malaki, napakalaki, ay gumagalaw pagkatapos ng mga taon ng pagkakatulog. Ang CC's camera ay kumikislap, ang imahe ay lumabo, pagkatapos ay malinaw. May gumagapang sa loob ng slide. 4 na paa. Isang pulang sombrero. Ngunit ang katawan ay hindi na tao. Ang isang panuntunan ay nasira. At ang kalawakan ay nag-uunat sa sarili upang magbigay ng puwang para sa isang bagay na hindi totoo. Mga yabag. Ngunit hindi magaan, mabigat, solid, umaalinggaw sa mga dingding na parang dibdib ng isang higanteng nilalang. Marahas na yumanig ang slide. Kumalat ang kadiliman sa loob, pulgada bawat pulgada. Hinawakan ni Lena ang kamay ni Riley, bumulong. Lena, kakabukas mo lang ng pinto. At ngayon alam na nito ang iyong pangalan. Akala ko biro lang ang mga alituntunin. Isang hangal na tradisyon ng McDonald.
Pero noong gabing iyon naiintindihan ko. Ang mga patakarang iyon ay parang kahoy na istaka na may takip sa kabaong. At ako, sa aking stupid curiosity, pumulot ng isa. Mabigat na paghinga, pagkutitap ng mga ilaw, ang tili ng plastik mula sa loob ng playplace. Ang boses ay mababa, apurahan, tulad ng isang pagtatapat. Bawat tuntunin ay isang selyo. At noong gabing iyon, nakita ko kung ano ang mangyayari kapag nasira ang isa sa kanila. Ang dilim ay hindi nakikita. Ito ay may pangalan, ito ay may hugis at ito ay nagugutom. Ang McDonald's ay umiikot na parang pinipisil ng isang hindi nakikitang kamay. Ang slide ay yumuyuko ng hindi natural, lumalawak at gumuho tulad ng mga baga ng isang taong naghihinalo. Sa sisi, dahan-dahang gumagapang ang isang nilalang, basag ang katawan, kalahating pulang plastik, kalahating basag ang laman ng tao. Ang mga ilaw ay kumikislap ng husto, ang tunog ay parang metal na kumakadka sa isang bulugod. Marcus halos umiyak. Ito nangyari. 1982, isang bata ang lumabag sa mga patakaran. Binuksan ang freezer, hindi binilang ang kanyang mga hakbang. Tapos dumating siya. Hindi na namin natagpuan ang bangkay. Isang pares ng sapatos lang at plastik na natunaw na parang tinunaw na laman. Bumukas ang pinto ng playground na parang sumabog. Isang itim na figura ang dumulas, kasing haba ng isang sawa, isang baluktot na mukha ng tao para sa isang ulo, mga mata na kumikinang na pula tulad ng namuong dugo. Tumawa ito, ang tunog ng isang bata na tumatawa sa isang pelikula sa kabaliktaran. Napaatras si Riley, tinawag ng halimaw ang kanyang pangalan. Nilalang, mga boses na parang ilang tao sa ibabaw ng bawat isa. Riley, binuksan mo ang pinto. Ginising mo ako. Naalala ko ang mukha mo. Nagugutom ako. Pumili, mga kaibigan o ikaw. Pinilit ni Lena na pigilan ang pagbukas ng freezer. Ang ibang halimaw sa loob ay kumakatok sa pinto. Napahagis siya, tumama ang balikat niya sa pader, umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Natigilan si Marcus, nanginginig ang mga kamay, hindi nangangahas tumulong. I'm not a hero, I'm just a runaway na nagnakaw para mabuhay. Ngunit sa sandaling iyon nang makita ko si Lena na duguan, nang marinig ko ang halimaw na humihingal na tinatawag ang aking pangalan. Naiintindihan ko kung hindi natin susundin ang huling tuntunin, walang sinuman sa atin ang aalis sa lugar na ito. Nagpatuloy ang halimaw sa paglapit kay Riley. Inilahad nito ang kamay, may halong plastik at laman, ang mga kuko nito ay tumutulo ng dugo. Nilalang. Easy. Give me Marcus. Give me him. I'll spare you. Isa lang. Isa lang. Bumaling si Riley kay Marcus na nanginginig, ang mga mata ay puno ng luha. Bumagsak si Lena sa lupa, bumulong. Huwag kang makinig sa kanya. Sundin ang mga patakaran. Huwag maging katulad ng mga taong iyon. Hinalungkat ni Riley ang malamig na imbakan, natagpuan ang berdeng bag ng karne na nakabalot na parang noong 70. Kinalagkad niya ito patungo sa likod na pinto, binuksan ang metal na pinto, kung saan naghihintay ang asong gala na kumikinang na pula ang mga mata. Inihagis niya ang bag ng karne. Hindi kay Riley ang umbol ng aso kundi sa McDonald's sa likod niya. Lug. Ang halimaw ay umungal, isang muffled fire siren sigaw. Kumalabog ang slide, kumislap ang mga ilaw, pagkatapos ay namatay. Natahimik ulit ang McDonald's na parang walang nangyari. Napabuntong hinina si Lena, nababalot ng basahan ang mga kamay.
Lumuhod si Marcus, walang sinabi. Tumingin si Riley sa pintuan ng freezer na tahimik ang boses sa loob. Hindi ko alam kung ano ang asong iyon o kung ano ang pinakain ko dito. Ang alam ko lang it was the rules. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagpapasalamat ako na may mga panuntunang dapat sundin. Nakaligtas ka noong gabi. Pero ngayon kilala ka na nito. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom patungo sa amusement park. Ang slide ay bahagyang nanginginig na parang humihina, isang mahinang i-relay ang narinig. Isang maputlang liwanag ang dumaloy sa mga salamin na pinto, ang madaling araw. Hindi ko kailanman mahal ang sikat ng araw. Ngunit hindi nito inaalis ang pakiramdam na may humihina pa sa likod ko. Ang McDonald's ay nailawan tulad ng iba pang umaga. Ang amusement park ay tahimik. Ang mga slide ay hindi na nag-vibrate, ngunit ito ay masyadong tahimik. Nakabandage si Lena sa braso. Nakaupo si Marcus sa isang sulok, humihitip ng hindi sinindihang sigarilyo. Isang lumang pickup truck ang humila sa loob. Lumabas si Gloria, hindi nagulat. Pumasok siya, naglagay ng brown envelope sa counter. Gloria, 7 oras pagtatapos ng shift. Nakaligtas ka. Tinignan ni Riley ang envelope. Makapal. Just as promised. Gloria, malamig pa rin. Ngunit bahagi ka rin ng lugar na ito, Riley. Kapag nalaman ni It ang iyong pangalan, hindi ito nakakalimutan. Umalis si Riley sa McDonald's. Tirik na ang araw. Ang hangin ay sariwa, nagpapainit. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay nililigpit ang kadiliman sa likuran niya, ngunit ramdam niya pa rin ang mga mata ng sumusunod sa kanya. Huminto siya, lumingon. Sinasalamin ng amusement park ang sikat ng araw, na tila normal ngunit sa bintana, may dumaan na pares ng pulang mata. Nabuhay ako. Ngunit ang bagay na yon, hindi nito kailangang patayin ako. Kinailangan ko lang itong dalhin. Sa panaginip ko, sa aking mga alaala, at sa lalong madaling panahon hindi ko na malalaman kung ano ang totoo. Maliwanag pa ang langit. Isang kakaibang binata, napunit ang kanyang jacket, may hawak na isang tasa ng malamig na kape. Isang pagod na tingin ang bumungad sa paligid pagkatapos ay huminto sa isang sulok ng mesa. Job sheet, kulot na mga gilid, nabahiran ng kape, malabo ngunit nababasa. Night shift, McDonald's, $20 EA, sundin ng eksakto gani day instruction. Ang matandang Earl sa counter, nakatingin sa baso, bumuntong hininga. Iray, pabulong. Isa pa ni. Nakaupo si Riley sa bus, hawak ang sobre ng pera. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang wallet. Ang unang bill ay may maliit na pahid ng pinatuyong dugo sa gilid. Mula sa earpiece ng telepono, isang bulong ng Riley. Ang tumunog kahit na naka-off ang telepono. Nakaligtas ako. Ngunit may mga lugar na hindi ka pinapayagang umalis nang hindi nagdadala ng isang piraso ng mga ito sa iyo. Itim na screen. Lumilitaw ang maliit na puting text, kumukupas. Kung nagtrabaho ka ng night shift sa isang lugar, at may mga kakaibang alituntunin sa sulat kamay, tandaan, hindi sila biro. Ang mga ito ay mga tanikala na pumipigil sa mga bangungot na lumabas.